Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po'y natitipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito para sa 12 linggo sa mga karaniwang panahon. Mga kapatid, ang takot ay karaniwang nararamdaman ng isang tao kapag humaharap siya sa isang matinding pagsubok o hamon na lampas sa kaya niyang maunawaan. Natatakot tayo kapag may mga sitwasyon o kalagayan na hindi natin maintindihan o lubos na mahawakan. Ito marahil ang karanasan ng mga alagad nang minsang pumalaot sila kasama si Jesus para tumawid sa kabilang ibayo. Habang sila'y naglalakbay, biglang dumating ang matinding unos at hinampas sila ng malalakas na mga alon. Mga kapatid, isang maliit na detalye na magandang maalala natin. Hindi ba ang mga kasama ni Jesus ay mga mangingisda? At marahil bilang mga mangingisda, sanay sila sa dagat at hindi bago sa kanila ang pumalaot at hindi rin bago sa kanila ang makaranas ng unos. Kaya nga, hindi pangkaraniwan ang unos na kanilang nakatagpo dahil sabi sa Ebanghelyo, pinagsidlan sila ng matinding takot. Siguro ang naranasan nilang unos ay isang klase ng unos na hindi pa nila nararanasan sa kanilang buhay. It is beyond their control. Sabi nga sa Ebanghelyo, halos mapuno ng tubig ang kanilang mga bangka. Kaya nga, hindi sila nag-atubiling gisingin ng Panginoon. At kapansin-pansin din na isang salita lang ang sinabi ng Panginoon. Isang salita sa hangin at isang salita sa dagat. Sabi niya sa hangin, tigil! Sabi naman niya sa dagat, tumahimik! At nung nasabi niya ang dalawang salitang ito, biglang kumalma ang lahat. Mga kapatid, kung ikaw ay isang karaniwang Hudyo at nakita mo ito at narinig mo ito na ginagawa ni Jesus, marahil biglang babalik sa iyong alaala ng kwento ni Moises nang minsang inilabas niya ang bayang Israel sa Ehipsyo at nung hinati niya ang dagat. Siguro, ito rin yung alaala ni Job sa ating unang pagbasa nang sinabi ni Job, sino ang humarang sa agos ng dagat? Ang tubig nilagyan ko ng hangganan upang manatili sa likod ang harang. Kaya nga gano'n na lamang ang panggigilalas ng mga alagad ng ating Panginoon. Sino nga kaya siya at sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat? Ang tanong naman ni Jesus sa kanila, bakit nga ba kayo matatakot? Wala ba kayong pananalig? Mga minamahal, sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na magtiwala sa Kanya at iwaksi ang takot na walang kapararakan sa ating buhay. Mga takot na minsan nakakaparalisa sa atin. Lord, rid our hearts from useless worries and anxieties. Marahil nangyayari itong mga bagay na ito, sabi nga, kung humihina at nananamlay ang ating buhay pananampalataya, kaya pong patahanin ng Diyos maging ang unos at bagyo at mga pagsubok ng buhay natin. Nawawalan lang tayo ng kumpiyansa sa Diyos kapag humihina at nananamlay ang ating pananampalataya. And sometimes, true enough, we succumb to these useless worries and useless anxieties because of our lack of faith and confidence in God, who calms every storm, great and small, in our lives. Kaya nga mga kapatid, ano nga ba ang mga bagyo at unos ang kinakaharap natin ngayon? Meron ka bang pinagdaraan ng bagyo sa buhay ngayon? Meron bang mga bagay sa buhay mo na nagdadala ng matinding takot?
Alam nyo mga kapatid, maraming kinatatakutan ng mga tao ngayon. May ilan natatakot dahil unti-unti humihina ang kanilang katawan at nawawala ang kanilang kalusugan. Merong ilang natatakot na mawala ang kanilang kabuhayan, maubos yung kanilang life savings, maubos yung kanilang retirement fund. Merong ilang natatakot para sa isang kapamilya na may sakit. O kaya natatakot dahil recently nakaranas ng kamatayan sa kanilang pamilya. Meron namang natatakot na mawala sa landas ng tuluyan ang isang mahal sa buhay dahil sa bisyo o pagtataksil. Yung iba naman natatakot dahil sa kinabukasang hindi pa naman dumarating. Habang ang ilan ay natatakot dahil baka bumalik yung dating trauma at negatibong karanasan ng nakaraan. Are there any dark corners in our lives now na ating kinatatakutan? Kung dumaranas tayo ng matinding takot at pangamba, hilingin natin sa Diyos na panatilihin tayo mula sa ating mga takot at pinangangambahan sa buhay. Pwede din naman na ang ating takot ay nagmumula sa isang mental health concern. Alam nyo, may mga taong nakararanas ng depression, hindi pa pang mga mental health issues. Huwag po tayong mag-atubiling humingi ng tulong sa mga eksperto o sa mga healthcare professionals. Opo, kapag tayo natatakot, hindi makatutulong na balikatin natin ang mag-isa ang mga problema natin. Humingi tayo ng tulong dahil mayroong taong nagmamalasakit. Kaya nga si Jesus is always in the company of His disciples. Nandoon si Jesus, pinalalakas niyang loob ng kanyang mga alagad, pinalalakas niyang loob ng kanyang Kristiyanong komunidad. Kaya nga ang bawat isa sa atin, kailanman hindi nag-iisa. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa, dahil unang-una kasama mo ang banal na Espiritu. Pangalawa, naririyan ang iyong mga anghel. Pangatlo, naririyan ang mga santo at santang nananalangin para sa iyo. At higit sa lahat, nandidiyan ang komunidad na natitipon at nagdarasal kasama mo. Kaya nga kapag tayo'y nagsisimba tuwing linggo, hindi lang ikaw ang nagdadasal, ipinagdadasal ka ng Kristiyanong komunidad. At syempre, nandidiyan ang iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Mga kapatid, hindi kailanman tayo mag-iisa dahil si Jesus kung ating matatandaan ang Emmanuel. At anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Mga kapatid, sabi ni Apostol San Pablo, have no anxiety about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and minds in Christ Jesus. Sa pamamagitan po ng ating mga dasal at malalim na pananampalataya sa Diyos, nalulusaw ang lahat nating mga takot at pangamba. Tumatahimik at kumakalma ang mga bagyo sa buhay natin. Nais ko pong tapusin ang aking homilya sa panalangin ni Santa Teresa ng Avila. Sabi niya, let nothing disturb you, nothing cause you fear. All things, God is unchanging. Patience obtains all. Whoever has God needs nothing else. God alone suffices. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.